Hello, hello, mic test. Hello. Hello, hello. Hello, hello, mic. Hello. Rinig ko kayo, sir. Sige, sige. So magandang umaga sa lahat. This is our first time to have the so-called orientation, no? So ang ating subject ay ME Lab 3. Ano ba 'tong mga gagawin natin, no? Remember, ano 'to, no? 6 na oras. Wag niyong maliitin. I think one of the reasons kaya hindi masyadong iniintindi yung laboratory sa mga universities ay dahil walang laboratory, 'no, equipment. Ngayon, tayo ba ay, may laboratory? Meron ba tayong laboratory ano, Bernie? Ano po, sir, as of now po, sir, may mga equipment naman po, pero hindi po sila gumagana. Ayun ang Most of them. problema. Hmm. So gusto ko lang linawin 'no, ang lab ng mga mechanical ay tatlo 'no, ME Lab 1, ME Lab 2, ME Lab 3 na sa Lab 1 anong ginagawa yung mga measurement, 'di ba? Pagkuha ng mga area, mga mga width, 'no, height, tapos yung mga density, no, yung mga properties na gano'n, 'no? Density, mga weight, specific weight, ganyan, 'no? Tapos yung mga pyrometer, yung mga klase ng mga fuels and so on, ah, tinatalakay doon 'no, and, unfortunately wala naman tayong gano'n. So, ang nangyayari mga YouTube lang tsaka lecture. What about ME Lab 2? Ano bang ginawa niyo sa ME Lab 2? It's more on the industrial plant 'no? Halimbawa yung mga compressor, mga pump, ganyan 'no, compressor, mga pump and, others 'no. So ngayon, once you finish yung mga yon, punta na tayo sa ME Lab 3 'no? And, what is the intention of ME Lab 3? Ang intention nito ay yung mga lecture na natututuhan niyo sa mga iba't ibang professors, etong ano natin, laboratory should be in actual. Papaanong actual? Mag-experiment kayo, 'di ba, titingnan niyo yung mga, gamit, 'di ba, magsusukat kayo tapos titingnan niyo yung mga behavior, then conclusion and so on, 'no? So tingnan natin, I ask our department head, Doctor Corpus, nasa iba yung control? Ano, Bernie, ayan 'no? So ano ba ang mga recommended exercises or experiments? So 1, 2, 3, may tatlo dito pero mamaya makikita niyo halos 5 'no? So ano yung mga rekomendado na experiment? Analysis and performance test ng refrigeration. Ang tanong, meron ba tayong refrigeration equipment or module? Meron akong nakita diyan pero hindi naman gumagana. I think it's more on aircon, 'no? Air conditioning. Do'n sa pinagruruman din natin, room 112 ba 'yun or something? Basta sa ground floor, 'di ba? Meron dong, ano, at aaralin natin 'yun, 'no? What we're going to do is, aaralin natin 'yun, identify natin yung mga parts, drawing natin 'no, kasi wala tayong working or running 'no. I think there are refrigeration or refrigerators, being done before. So let us see kung gumagana yun 'no. The students came up came out with that project with a specific, professor. Meron silang binuo na mga refrigeration or refrigerator 'no, titingnan natin 'yan and then we have to identify yung parts, papaano tinetest and papaano kinuha yung efficiency. Another is, air conditioning 'no? Meron tayo dun sa bandang kung ano mang room yun, meron dun ng mga ducting 'no, tsaka yung aircon. So hindi gumagana siguro mga 15 to 20 or 30 years na yun 'no? But what we need to do is to familiarize ourselves kung ano yung mga ginagawa na yon at, papaano nagfa-function and we're gonna do the layout 'no?
we're gonna compute yung cooling loads and so on, kung paano, no, yung mga ductings and so on. So we have to familiarize. And one thing which uh, will help us is yung manual. Nag-ask na ako sa laboratory, meron daw mga ano, may mga manual, no, we just have to borrow, no. Hindi ko alam kung gaano kakumpleto, pero yung manual kasi parang pinaka-compass yun, pinaka-Bible or Quran, no, pinaka-guide ng mga equipment. Kahit di gumagana, at least alam natin yung mga specs, no, para ma-validate natin, we can compute, no. Laboratory doesn't mean lahat experiment, no? Kasi diyan nag-a-analyze ka, nagdo-draw ka, no, nagko-compute ka, no? Kasama sa part ng laboratory 'yon, no? Hindi naman ibig sabihin laboratory is puro actual na mga ano lang, no? Kailangan nag-a-analyze ka, nagre-report ka, nagte-technical report and so on. The other is steam power plant, no? Ang tanong, meron ba tayong steam power plant? Meron, di ba? Ano bang room yun? Yung nasa tabi ng ano ni yung technician ng ano, Sir Jason? Di ba may room siya doon? Tapos katabi nun ay steam power plant. At yun yung ating plate number one. So we're gonna do plates, di ba? Kasi laboratory to, dapat may output tayo, no? Plate, ibig sabihin babalik kayo sa drawing. Anong klaseng drawing? Puwedeng ano, perspective, puwedeng graphical, 'no? At yung isa ay block diagram ng process flow chart, 'no? So, dito tayo mag-start sa steam power plant because, bulk of your, exam, 'no, sa board exam nga pala, 'no, ang daming nakapasa sa'tin ngayon, 'no, sayang walang nag-top yata. Ang mga nag-top is ano, eh, 'no, University of Cebu, St. Louis, 'no, Batangas State, tsaka yung sa Iloilo. Anyway, going back to steam power plant, ito yung uunahin natin kasi ito yung pinakamatagal, 'no, at pinakamaraming application sa ating, tinatawag na kurso, 'no? Ganito kasi yan, eh, gaano niyo kaalam ang steam power plant, 'no? You might feel na, alam ko na yan, yung paggawa ng mga enthalpy, entropy, 'di ba? Yung mga tinatawag dun, mga specific volume, 'di ba? Yung mga temperature, pressure, ganyan, 'no? So, titingnan natin kung ano, 'no, kasi because we are more on actual and there's so much to learn about steam power plant, 'no, yun ang ti-take upin natin. Ngayon, yan yung tatlong binigay, pero 'pag tiningnan niyo yung, if we're gonna take a look at the CHED syllabus, 5 eh. Merong diesel pa, 'no? So titingnan natin kasi meron naman tayong ilang ano diyan ng automotive, meron tayong mga piyesa-piyesa diyan at, yung isa pa ay hydro, 'no, mini hydro power plant 'to. So kahit ma-explain lang natin 'yan, 'no. Pero dito yung mismong CHED ay naka-focus, 'no. So ano ba ang mga equipment o mga makina na kailangan? So tingnan natin. Refrigeration trainer, ibig sabihin meron kang laboratory trainer or equipment. Meron naman tayo, hindi lang nagwo-work yung iba, 'no. Air conditioning, 'di ba? Meron tayong mga ductings do'n, tsaka yung mga paano gumagana yung aircon, 'no. Maganda sana kung ano, eh, yung anong tawag do'n, yung real time. Ibig sabihin 'pag ginagalaw mo, makikita mo yung nangyayari, 'no. Halimbawa, nagbabago ba yung volume flow rate, nagbabago ba yung temperature, at may mga sensors dapat, 'no, para at digital. Kasi mahirap naman gumamit ng analog, 'no. So, dapat nakikita natin yung mga response, 'no. Eh, since wala, ay tiyatiyagain na lang natin 'yon, 'no. Mini steam power plant we have in PUP mini steam power plant, okay? So, next slide nga ano, Bernie. Oh, so eto ang description ng ating, kurso ay eto, 'no. Pakibasa mo nga, Burns. Ano ba yung ano yan, discourse, pakibasa mo nga. This course focuses on the performance analysis and evaluation of refrigerations, air conditioning, ventilation system, and power plants. It involves conducting experiments related to heat balance, efficiency testing, and performance assessment. Okay, salamat. So 'pag tiningnan niyo yan, titingnan niyo, ano ba ang content? Ano ba ang nilalaman ng kurso na ito? Performance analysis and evaluation of refrigeration. Ano bang alam mo sa refrigeration? Papaano ba
masabi na mataas ang performance ng refrigeration? Sa palagay nyo? Paano ba? Saan ba yung refrigeration at air conditioning? Ano ang alam nyo na pinagbabasihan ng performance? Meron tinatawag na ano? Pag bumili ka ng aircon o refrigerator, anong nakalagay doon? Galing yun sa Department of Energy. May makikita ka na dilaw na tab, no? Or papel, nakatag. Anong tawag doon? La, hindi na alam. O, di ba? Kasi Yung pag, consumption po ba ng energy, sir? ha? Yung konsumo po ng ng Ah, ng ah, kilowatt ah, po. Oo. Anong tawag doon? Kung sa kung ikaw ay kaso hindi ako makapagsulat ano no, burn na sa'yo na no? Hindi ako makapagsulat. Pwede na ata kayo mag-share screen, sir, if ever. Try nyo po. Pwede ba? I-unscreen. Apo, sir, pwede na po. Para makapagsulat ako onte. Sandali ah. More option ba Yes po, yun? Ay, sir. ito. Share now? Yes po, sir. Okay. Sige. Saan dot? Enter screen, okay lang? Yes po, sir. Let's share a tab instead. Bakit tab? Okay lang ba yan? Share na ano? Yes po, sir. Okay na po. Nakikita na po. Ayan, nakikita ba? Yes po, sir. Nakikita na po. Sige. Hindi ko dala yung digital tab ko mag-aano lang ako, tong mouse na lang. Saan na ba yung ano dito, pen? Draw? Sa draw ba 'yon? 'Di ba? Ano bang kulay gamitin natin? Red na lang. Yan, mabanggit ko lang at this early I want to share with you 'no, kasi ang purpose nito nadidinig ba? Bernie, nadidinig? Yes po, sir. Dinig po. Oh, ganito class, ang purpose natin 'no, bilang ako teacher niyo, kayo mga bata pa kayo 'di ba, 20 na ba kayo, 20 plus 'no? Para lang mai-bridge natin yung theory and yung actual 'no. Ano ba yung lahat ng pinag-uusapan natin, ano bang kabuluhan nito sa actual na pamumuhay natin 'no? When you're trying to see about or to evaluate about a certain system like refrigeration and air conditioning, merong tinatawag na ano, COP. Ano ba yung COP? Ano ibig sabihin? Sandali, nag-refrigeration na ba kayo? Bernie? Nag-ref and aircon na ba kayo? Yes po, sir. Nag-ref and aircon na po kami. Kailan? Last term o ano? Last year? Last year? Last year po, last Last time year, lang? tsaka last sem. Opo, sir. Okay, sige. So, ano ibig sabihin ng COP? May nakakaalala ba? Ano ibig sabihin nito? Wala kasi yung aking ano, yung aking, tawag dun yung, aking digital pad 'no. So, how do you evaluate the efficiency of, a system, refrigeration or or aircon 'no? I-evaluate mo siya sa pamamagitan ng COP 'no, sa theoretical side, ano 'yun? Coefficient of performance. Ano ba yung coefficient of performance? Coefficient of performance is yung cooling 'no, cooling effect 'no, o refrigeration effect 'no. Naka-mouse lang ako, pasensya na. Over ano, work. Anong work 'to? Ano ba ang nagtatrabaho sa refrigerator, sa vapor compression system? Saan nagaganap yung trabaho? Compressor.
Sa compressor po, Yes, very good. So, work na-consume of po sa very compressor. good, very good, no? Work of compression or work of compressor, no? Saan naman nagaganap yung pagpapalamig, yung cooling, yung refrigeration effect? Saan? Magsalita na lang. Wala kasi yung aking ano. Hindi ko nakikita yung screen kung may nagtatanong. Evaporator po. Very good, no? Sa evaporator. So, ibig sabihin, eto, sa evaporator, eto ay sa compressor. Ngayon, saan yan? Sa pH, no? Kasi ang kadalasan nating ginagamit ay pH, no? Tandaan, yung mga graph sa mechanical engineering ay napakahalaga, no? Ngayon, kung ikaw ay nasa Rankine cycle or nasa steam, ang predominant na ginagamit na graph doon ay TS, no? Temperature entropy, no? Ito naman, pH, no? Kasi mas prevalent yung mga properties or thermodynamic properties na kitang-kita dito, especially pag mag-solve ka. No? Ang tanong ko, nasaan ba yung refrigeration effect? Sabi mo sa evaporator. So dito yan, no? Somewhere. Tama? Nasa naman yung work of compression? Saan ba yung ano? Saan ba ang ano diyan? Compressor. O dapat sa ngayon alam na, no? Ito ay evaporator. Tapos ano to? Ito ano to? High side. Ano to? Mahirap kasi magsulat sa mouse, ha? So pasensya niyo na. Condenser, ito yung evaporator, no? Ano to yung nakikita ba yung ano ko? Sinusulat ko? Burn? Yes po, sir, kita naman po. So compressor. Eh ano naman to? Itong straight, constant enthalpy, ano to? Ito yung part ng ano? Hala, nakalimutan na yata, ah. Isang taon pa lang ano? Makakalimutan na yung henerasyon ngayon, eh, mga Gen Z, oh. EV, ano yung EV? Expansion valve po. Expansion valve, very good, no? So napakadali mag-drawing ng refrigeration at air conditioning, no? Or refrigeration na lang mismo to, no? Ngayon, ito yung ideal, no? Ideal. Paano ba mag-drawing, no? Madali lang to kasi ito ay ano, 'di ba, nahahati sa apat, no? Tingnan niyo. Ang heart ng vapor compression system ay ano, yung nagtatrabaho, compressor, 'di ba? Ang papasok sa compressor ay ano, liquid ba o gas? Review lang tayo, para ma-refresh. Kasi mamaya Gas po. gas, no? Kasi ang compressor ay isang makina na nagko-compress ng gaseous state. Hindi ka pwedeng magpasok ng tubig o ng beer, ng alcohol. Bakit? Pasabog. Kasi compressor ay naka-design sa ano, dun sa tinatawag na vapor, no? Kung gusto mo ng liquid, ano gagamitin mo? Pump, 'di ba? So pump 'yon. Para maging gas 'to, kailangan mo ng tinatawag na makina para maging gas, 'di ba? Eh pag sinabing gas, from liquid nag-evaporate, no? So kailangan mo ng ano, heat exchanger, no, HE, na ang tawag ay evaporator. So yung liquid na galing sa thermal expansion valve, 'di ba? Oh, papasok dito. I-evaporate niya yung refrigerant. Kasi ang kailangan ng compressor ay refrigerant, no, na vapor state, no, kasi karamihan ng refrigerant ay ano liquid, no? So kailangan maging vapor state kasi nga evaporator 'to, no? So tatandaan niyo may thermodynamic properties dito. Lahat ng heat exchanger ideally ay isobaric. Ano ba yung isobaric? Constant pressure po.
O yun, constant pressure. ISO means constant or equal, bar, no, barometer, bar, eye pressure. Okay? So ngayon, pag galing sa condenser, sa compressor, tinataas niya yung ano, yung pressure, 'di ba? Kasi inaano eh, 'di ba? Iba-iba yung mga ginagamit na mechanism ng compressor. Ano-ano ba yung alam nyo? May tinatawag na screw compressor, may vane, 'di ba? May diaphragm, 'di ba? May scroll. Pero ang lahat ng 'yon, o piston type compressor. Ang lahat ng 'yon, ang purpose ay pataasin ang pressure tsaka temperature in such a way na maging ano siya. Ano tong region na to? What is this region called? SH. Ano yung SH? Superheated po. Superheated. Very good, no? Ano ba yung superheated, sir? Eh, sa madaling salita, ang superheated ay mas mataas sa saturated. Ay, ano naman yung saturated? Ito, tong linya na to, half ay saturated liquid line. Ay, saturated vapor line, no? Gas. Pure na gas. Ito naman, saturated liquid. O, pag dito, mas mababa pa sa liquid, subcooled, no? Subcooling para tumaas yung efficiency mo. Okay? So eto, tumataas yung temperature. At bakit kailangan na pataasin ang temperature? Kasi doon nababase yung efficiency, no, sa taas. Pero may limit lang. Parang steam turbine, no, hanggang 600 degrees centigrade lang. Laging may mga parameter yan, class. May pressure, temperature, no? May volume. Na in practice ay maintindihan naman natin, no? Ngayon, eto. Ngayon, papataasin mo siya, nagwo-work, no? So yung itong linya na to, yung kurba niyan, ang tawag diyan ay isentropic lines, no? Kasi constant entropy, di ba? Ito naman P, nakita nyo straight, isobaric. Dalawa yan eh. Yung parehong heat exchanger, ibig sabihin makina na nagpapangyari na pumasok at lumabas o magsalin-salin ng init, no? Heat exchanger ang tawag doon. At makikita nyo dito, pressure, diretso eh, no? So pressure is constant. Ito diretso ay centalpic, di ba? Yung expansion valve. Habang bumababa yung pressure, no? Pababa yung pressure eh. Pero yung enthalpy ay hindi nagbabago, di ba? Ayun, no? Dito lang, di ba? So pababa ng pababa ang pressure hanggang makarating siya sa inlet ng evaporator ay constant enthalpy o yung throttling na sinasabi, no? Ito naman ay constant entropy, 'di ba? Ngayon, nung mataas na yung 'di ba, mataas na, na-reach niya na yung state, 'di ba? Paano mo kukunin yung work of compression? Halimbawa, ito ay 1. Ba 1, ito 2, ito 3, 4. Ano yung work of compression? Ayon dito sa formula, 'di ba? May work of compression. Naalala ba yung work of compression? PDV po. PDV, pwede rin, no? You have to get the pressure and yung volume, di ba? Eh kung walang volume, wala kang volume, enthalpy, di ba? Kasi kung hindi mo makuha yung specific volume, anong enthalpy ang mga involved? So work of compression. H. Ano mas May mataas H. ang enthalpy? Ano mas mataas H2. ang enthalpy? H2 atas. H2 tsaka minus H1 po. Very good, no? So tatandaan yung trabaho ay nangyayari dito, no? Enthalpy. Okay? Tapos, ano naman yung refrigeration effect? Dapat mangyari yan dito sa evaporator. 'Di ba? Kasi doon nagpapalamig eh, 'di ba? Yung harap ng evaporator ng ating mga aircon or sa loob ng refrigerator, doon nangyayari yung lamig. Heat added. Pag nag-absorb siya ng heat, tatamaan yung mga refrigerant. Eh, yung refrigerant nasa loob ng mga tubo. Magiging vapor, no? Yung sa pagiging vapor niya, doon nagre-release ng lamig, cooling effect, di ba? Naintindihan ba? So yung refrigerant, yun yung nagre-release ng lamig pag naka-absorb ng init. No, kaya nga refrigerant, di ba?
parang may cooling effect siya once na naging vapor siya, no? So there's a change in ano, no? There's a change in phase, 'di ba? From liquid to vapor at 'di ba nakakapag-release siya ng lamig, no? Kasi nag-absorb siya ng init. Ilalabas naman ng init dito sa anong tawag dito? Condenser, no? Heat rejected. Ito naman, lahat ng init, init ng tao, init ng computer, ng ilaw, ang tawag doon ay mga heat loads or cooling loads, no? Ito naman ay heat added or heat absorbed, 'di ba? So, papaano naman yung ano, yung formula ng refrigeration effect? H 1 minus ito 1 eh, 'di ba? 1. Ito 4. So, H1 minus H4. So, ang COP ba ay may unit? May unit ba 'yon? Meron o wala? Kasi Wala po. enthalpy over enthalpy, 'di ba? Ano, kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram, eh di wala. No? Ngayon, paano mo malalaman kung efficient yung COP? So, dapat alam mo, no? So, ito, no, mga 4 pataas. 4, 4.5. No? Pero pag nakakuha ka ng 3, 2, wag mong bilhin yun. Di ba? So, 4 is okay. 4, 5, di ba? Kadalasan ay 4, 5, di ba? So, pag nakakuha ka ng 3, 2, 1, hindi maganda yon, no? Hindi maganda. Ay, ano ba ibig sabihin natin hindi maganda? Ibig sabihin, marami kang inuubos na power ng compressor. Kasi yung compressor, yan ang may kuryente, di ba? Ano ba ang nagda-drive sa compressor? Di ba? Motor, di ba? Pag tinignan kung nakapagbukas na kayo ng aircon, pag nakita mo yung compressor, ang nagda-drive dyan ay may motor, no? Whether single phase or three phase, right? So yun ang aaralin natin, ha? Kasama sa aralin natin yung mga practical, halimbawa paano yung three phase tsaka single phase ng mga ano, ng mga aircon. Halimbawa yung box, alam niyo ba yung box type, window type? Yung nilalagay diyan lang sa ano, bahay-bahay. Ano naman yung split? Dapat alam niyo na yan, no? Split type, yung nasa loob ay evaporator, no? Pwedeng stand, pwedeng cassette type, at yung nasa labas ay condenser, no? Split. Okay? Iba pa yung mga centralized, chiller type, no? Aaralin natin yan lahat dito, no? So, we are going to make this subject very informative, no? Baka akala nyo, paano-ano lang tayo. Hindi, aaralin nating mabuti, no? May NC3 ako dito sa ano, no, sa TESDA, lisensyado ako ng NC3. Ano ba yung NC3? CRE, no? Commercial Refrigeration Equipment, mga chiller and so on, no? Nagte-test kami, no, ng actual, paano mag-evacuate, paano mag-ano ng vacuum pump, tapos aanuhin mo, no? Yun ang kailangan nating gawin, no? Kaya lang in the absence of laboratory equipment, kaya um, kino-compliment ko na lang, no? Parang magre-review lang tayo sa board exam, 'di ba? Much of our time siguro will be devoted sa problem solving kasi wala naman tayo, no? Pag na-discuss na natin 'tong actual nito, 'di ba? Nga pala, yung kasama sa activity number 1, Bernie, pinaliwanag ko na sa ibang section. Gagawa tayo ng video by group, no? 4 o 5, no? You have to explain yung ating laboratory activity number 1, yung STEAM. Pero mag-lecture muna ako, no? To be fair. Baka kung ano-anong paliwanag nyo doon, no? So, we have to study yung steam power plant, no? Tuturuan ko kayo, ano ba yung mga, habang dinodrawing nyo, no? Sa plate. Ano bang napagkasundoan natin na papel? A4 ba o A3? Wala pa po, sir. Wala. So, you Wala have po, stop. to, kung sa tingin nyo kasya na sa A4, di okay, okay 4, no? Kung sa inyo, A3 is kasi papasulat ko yung mga problems sa di ba? Parang machine elements, papasulat ko yung problem, solving nyo yan sa plate. Di ba? By plate tayo. So, it's for you to decide because some of the sections are deciding on themselves na
whether A4 or A3. No? So, papadrawing ko yung equipment, papadrawing ko yung diagram, papasolve ko yung problem doon, no? Parang plate. At doon ko kayo i-gradean. Because this is a laboratory to, di ba? No? So, dapat may mga output tayo. Okay? So, balik tayo rito. Dahil ang pinag-uusapan, ito lang nag-orient pa lang tayo. Dahil ang pinag-uusapan natin ay refrigeration or refrigeration na mga equipment, ang paraan ng pagkuha theoretically ng pag-engineering side ay COP. Naintindihan ba? Ano ba yung COP? Refrigeration effect. Ano yung nangyayari sa evaporator? No, yung capacity ng evaporator at work of compression. Ano yung ginagawang trabaho o yung power na nakonsumo mo dito sa tinatawag na compressor. Okay? So, H1 over H1 minus H2, H1 minus H4 over H2 minus H1. Tatandaan to, no? Kasi lumalabas yan sa mga board exams, sa mga quiz. Ngayon, pag bumili ka sa SM, sa mga Robinson or sa, ano ba yung mga malalaking appliances center, di ba? Wherever ka pumunta, wala kang makikitang COP, no? Bakit? Kasi hindi naman engineer yung mga bumibili doon. Common tao. Ang Department of Energy ng US, na United States and the Philippines, meron silang ginagamit. Ano yun? Yung dilaw, ano yun? Energy guide po. O, ano EEF ba yun, po. guys? Anong tawag? EEF po, Energy Efficiency Factor. O, dalawa yun. Pwedeng energy efficiency factor or energy efficiency ratio. Di ba? So may mga ano din yun, no? Iba yung rating doon. May mga 10, 12, and so on and so forth. Okay? Ay, nasa akin ba yung internet, Bernie? Nasa akin yung, yung share? Yes po, sir. Pwede Nasa ako po. mag-internet? Pwede ako mag-internet? Yes po, sir. O, sige. Anong tawag natin? EER? EEF? Pakita ko lang, ha? O, nakita ba? Ayan o, EER. What is EER? Pakibasa mo nga. Yung babae kanina, sino ba yung sumagot? Pakibasa mo nga, ma'am. Para gender equality tayo. The EER Anong pangalan? energy Anong pangalan? abunda po. Abunda. Sige. Okay. The EER energy efficiency ratio describes the relationship between the power consumption and discharge cooling capacity. It is determined under the okay, hindi na po bas. Sige, tuloy mo. The following measuring conditions: 35 degrees Celsius outside air temperature, 27 degrees Celsius inside air temperature. Thus, the EER is determined analogously to the COP value. Anong analogous? Analogous, no? Analogous. Sorry po. Okay na. Thank you, Ma'am Abunda. Ganito. So, pag bumili ka ng ref or aircon, wala kang makikitang COP. Bakit? Kasi napaka-technical ng COP. Ang nakakaintindi lang noon ay yung mga nag-aaral ng thermodynamics tsaka yung mechanical engineer. Merong isang paraan na para malaman mo, ganun din pala, pero yung term ay iba. No? Pero ganun din, no? Pag tiningnan nyo yung ating COP, ganun din, di ba? Tingnan mo, relationship between power consumption. Ano ba yung power? Di ba ang power naman ay nangyayari sa motor at ang motor ay nagpapaandar ng compressor. O di yun din yun, power. Di ba? Yung H1 minus H2. Discharge cooling capacity. Di ba yung cooling effect or cooling capacity ay nangyayari sa evaporator. Di ba? Yung H1 minus H4. No? Pero ito is pangkalahatan. Ibig sabihin pang layman's term. Sabihin ng layman's term, everyone can understand, no? Whether engineer ka o teacher or abogado, no? Dahil ang equipment naman, ang appliance naman ay para sa lahat, 'di ba? Kahit na may pinag-aralan ka o wala, engineer ka, presidente or ano, 'di ba? So, tingnan natin. Ano ba ang mga kailangan para malaman mo tong EER,
meron siyang certain na parameter na temperature, no? Tingnan mo niyo, following conditions outside is 35 air temperature and 27 inside air temperature. So merong standard diyan, no? Para ano, para ma-gauge mo. Ngayon, para naman matuto tayo ng mabuti, 'di ba? Para matuto tayong mabuti, tingnan natin yung ano, yung image. Okay lang ba, guys? O tingnan natin yung sinasabi ka, ayan oh. 'Pag bumili kayo ng refrigerator, ay, ayan, lakas ng hangin. 'Pag bumili kayo ng refrigerator or ng mga chiller or mga ano ba 'yan, 'no, mga anything na ano, kumukonsumo, ayan. Eto, ang pipiliin niyo ay eto, 'no, dapat, merong energy label, eto, 'yan, oh, energy label. Ayan, sandali, ayan, 'no? Bakit may wag na 'tong dollar kasi baka sa US 'yan. Etong may Department of Energy, 'no? So, para magkaintindihan tayo. Department of Energy kasi sila yung agency na panukala nito, 'no? So, balik tayo dito sa PowerPoint para magkaintindihan lang, 'no? Para lang ma-appreciate niyo, 'no, hindi muna tayo magle-lecture o magco-compute ngayon, 'no? Ang ating purpose ngayon ay magkaintindihan kung anong pag-uusapan natin sa 4 na buwan o 5 buwan na ating ano, 'di ba? So, tingnan niyo, energy label, two-door refrigeration, 500, 'di ba? Ang taas. So, dapat alam mo kung papaano 'yan inaano, binabasa, 'no? Ito naman 479, 'di ba? Nakuha niyo ba? 470 naman. Tingnan natin yung iba. Oh, eto 415, 'no? Basta ang pipiliin niyo yung ano, ha, kasi baka mapunta kayo sa US, eh, iba naman yung ano dun, yung pag-evaluate, 'no? So, kunin ko lang 'to para maintindihan natin, 'no? Kasi this is how we relate. Kaya ko ginagawa 'to, this is how we relate yung ating subject sa praktikal, 'di ba? Sa praktikal na paraan. Ay, nasaan na ba yun? Eto, okey? So, i-ano ko, ha, 'yan. Nakikita ba yung ano, nakikita ba yung screen, Bernie? Um, Ah? yes po, sir. Kita po, sir. Oh. So, ganito, energy guide, 'no, energy label. So, ibig sabihin, you have to get, a number like ganito, 'no, mga 400, 500 in order to really claim na efficient, 'di ba? So, papaano mo malalaman? Eh, di pupunta tayo sa guidelines ng ano, ng Department of Energy, 'no? Kasi ano 'to, project ng department or ano, 'di ba? Yun yung memorandum nila or mga policy, 'di ba? Ano, more stars, 'di ba? Depende sa stars tsaka depende sa rating. Naintindihan ba? Nakukuha niyo ba yung point ko? Ang ginagawa ko ngayon bilang professor o instructor niyo ay how do we relate yung ating natututuhan sa technical, 'no? So yung COP pala ay puwedeng mai-translate sa tinatawag na EER, eto yon, 'no, Energy Efficiency Rating or ratio, 'yan. So, papaano mo malalaman yung number? Siyempre, titingnan natin sa ano, guidelines ng ano, ng Department of Energy kasi sila yung gawa niyan, okey? Naintindihan ba? So, yung EER ay equivalent ng COP, 'no, yun lang ang aking mensahe kasi laboratory 'to, 'no, para maisalin, mai-relate natin, 'no, ma-connive, ma-correlate natin yung ating natutuhan sa school at sa ano, sa actual, 'di ba? So, ayan, 'no, siyempre wala namang magdo-drawing dun ng pH, TS diagram, 'no? Wala namang mga enthalpy dun. Sino bang makakaalam ng enthalpy? Eh, kahit sa, mechanical nga ang hirap-hirap, 'di ba? 'Pag sinabi mo, "What is enthalpy or entropy?" 'Di ba? Sino makakapagpaliwanag ng iilan lang, 'di ba? So, ang alam natin those are form of, 'di ba, or units ng energy, okay? So, balik tayo rito.
para malinawan tayong mabuti. Ito ay 2 units lang yata, pero ito ay 6 hours sa buong linggo. Pero pinag-isa na natin, no? 1 day is 6 hours, which is too much, di ba? Kaya medyo late tayo nag-start or binamanage natin yung time. Kasi mahirap naman yung 6 na oras na engagement, di ba? Once na nakuha natin yung objective natin, yung mga experiment and yung mga pinapagawa, I think okay naman yon, no? So, laging may ano 'to, laging may lecture part, 'no, yung theory part tsaka yung actual. No, actual, titingnan natin yung mga, actual niyan, 'no? Whether gumagana or hindi, aaralin natin 'yan, 'no? So, tuturuan ko kayong mag-measure ng mga 'di ba, sa aircon, 'di ba, 'pag mineasure mo yung binubuga na malamig tsaka yung nilalabas ng condenser, 'no, merong mga calculations na gano'n. Ano ba ang outcome dito? Ang outcome dito ay pagkatapos natin, ito ang dapat na na-achieve natin. Design and conduct experiments for performance testing, heat balance, efficiency evaluation of power plants, no? Yung power plant na sinasabi dito, tatlo, guys, ha? Kasi ang hindi lang power plant dito ay yung refrigeration tsaka yung air conditioning or HVAC. Pero yung mga power plant dito, tatlo, di ba? Ano yun? Steam, power plant, ano pa? Diesel at hydro plant, no? So expect na magre-review tayo sa gano'n, no, in order to get the most out of this, subject, no? So sa'kin, iko-consider ko 'to na major, 'di ba? Kasi ako yung nagtuturo, eh, dapat maibigay ko sa inyo lahat ng mahalaga, no, para ihanda kayo, hindi lang sa board exam kundi sa trabaho, no, tsaka yung kaalaman. Ano pa? Design and conduct experiments of performance testing, heat balance, and efficiency evaluation of refrigeration. So makikita nyo dito, aside from performance testing, tsaka yung efficiency, no, kasama yung COP, di ba, EER, heat balance. O di ba, dapat alam yung mga heat balance sa power plant, alam niyo yung heat balance sa refrigeration, di ba? So kailangan may magkaroon tayo ng mga problem about heat balance, no? Paano ang heat balance, no, yung energy entering, energy leaving, di ba? Energy absorb, energy release. That's in energy balance. Puwedeng enthalpy lang, puwede namang may mass, 'no, mass enthalpy or enthalpy lang, okay? Ano pa? Perform air conditioning load calculations. Eto, 'di ba? Magka-calculate tayo ng load, 'no, magpapa-drawing ako sa inyo ng mga, area. Halimbawa, yung room natin diyan, yung room natin, yung mga lab natin, 'no, ka-calculate niyo yung wall. Bakit wall? Length tsaka width. Tapos kunin niyo yung area. Bakit? Kasi kailangan niyong kunin yung load. Ano ba yung load? Alam niyo ba yung formula ng cooling load? Sino nakakaalam? Ha? Sino nakakaalam ng ano? 'Pag sinabi, "What is the cooling load of that room?" Hala, hindi na alam. Nag-cooling load calculation ba kayo sa aircon, hindi pa? Nakaabot ba kayo rito? Nakaabot ba, hindi? Ano 'to? 'Di ba ito ay U, A, 'di ba? Delta T o yung iba ay TD. Ano yung UA? Nadidinig ba ako? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Bernie, Yes po, nandiyan sir. ba? Nakita pa po. Oh. Ay, alam mo ba 'tong formula na 'to? UA delta T? O ano yung U? O dapat alam niyo 'yan, 'di ba? That is the universal, factor ng heat transfer, 'di ba? Ito is area, ito ay temperature difference, 'di ba? So, dapat alam niyo kung papaano kumuha ng U. Papaano ba kumuha ng U? 'Di ba yung U ay equivalent ng reciprocal ng thermal resistance. Now, dapat alam mo yung resistance. Ano ba yung mga resistance? Yung kapal, 'di ba? Yung area, yung kapal, no, thermal resistance, yung dapat alam mo yung area,
Kasi yun ang sasakupin niya, tsaka yung kapal, thickness, di ba? Yun ang, that is the element na the heat or coldness will go through, no? Para makuha mo yung cooling load, no? Halimbawa, tao, ilan yung heat ng tao, ng upuan, ng computer, di ba? Ng semento, kung ilang layer, di ba? Kung may asbestos, gano'n and so on, no? So, dapat marunong tayo mag-calculate ng cooling load. Okay? So, ituturo ko sa inyo yan kung paano calculate ng load, di ba? Para maano mo yung kung gaano kalaking aircon. Paano ba sukatin yung aircon capacity? Alam ba? Siyempre pag ikaw ay nasa metric kilowatts. Pero pag bumili ka sa ano, labas, ano 'yon? TR. Ano yung TR? Ano yung TR? Terms of refrigeration, sir. Oh, tons of refrigeration. So ano 'yan sa ton, no? So 1 ton dapat alam mo 'yan kung 3 ano ba 'yon? 3.52, 3.16 kilowatts, no? May mga conversion naman, no? So pinapaalala ko lang na 'pag bumili ka ng malalaking aircon, halimbawa split type, ton na 'yon, ton, 1.5, 'di ba, 2.5, 'di ba? Siyempre puwede mong i-convert 'yon sa kilowatts tsaka sa horsepower, 'no? Pero ang standard ay ton, 'di ba? Kasi nga lumalamig dahil ikaw ay nag-refrigerate, 'di ba? When you say refrigeration, it is ano, cooling, no? You should have a space which is colder than the outside or surroundings, 'di ba? 'Pag pinalamig mo yung hangin, 'no, refrigeration 'yon, no? Hangin or mga bagay, 'no, mga pagkain, mga laman or meat, 'di ba, mga karne, 'no, refrigeration ang ginagamit. Ano pa, prepare technical reports based on experimental results. So, dapat marunong kayong mag-observe, maglagay ng conclusion, 'no, 'di ba? Kasi nga laboratory 'to, eh, okey? O 'pag tiningnan niyo dito, tingnan niyo dito, naka-ano na ba ako, naka-full share ba ako? Okey, naka-full, 'no? So 'pag tiningnan niyo dito class, oh, 'di ba, ito yung mga gagawin, perform heat balance and efficiency test of simple steam, magagawa natin 'yan. Aalamin natin yung bawat efficiency. Ano ba yung ilan ba yung alam niyong efficiency, 'no? Boiler efficiency, mechanical efficiency, electrical efficiency, 'no? Steam, ganito efficiency, na maraming efficiency dapat alam niyo kung saan nangyayari, 'di ba? Between generator and turbine, anong klaseng efficiency, 'di ba? O between turbine and ganito, condenser, between pump and boiler, 'di ba? So dapat alam natin yung efficiency kasi efficiency is just output over input. Okay? Ano pa? Heat balance ng diesel, o napunta na sa diesel, 'di ba? Yung sinasabi ko eh. Kanina, mga ilan-ilan sinasabi, ngayon steam, diesel, tsaka hydro. So ilang planta ang pinag-uusapan? Power plant, no? Power plant means nagbibigay ng power, kasi yung steam nagbibigay ng power 'yan. Pinapatakbo ng steam yung blade ng turbine at yung shaft ng turbine papatakbuhin yung or naka-couple sa shaft ng generator. Kaya planta 'yan. Diesel, ito yung diesel makina, 'no? Bakit diesel? Kasi yung fuel ay diesel. So dapat alam niyo kung ano yung pagkakaiba ng diesel tsaka gas, 'di ba? Kasi yung diesel ay long chain at matagal, 'no? Matagal siya magkaroon ng ignition, 'no? Gumagamit siya ng high pressure. Pero 'pag gasoline, mabilis lang, spark, 'di ba? Pero mas mataas ang compression ratio ng diesel, 'di ba? Eto lang, mabilis lang ang burning o ano ng gasoline, tsaka mas malinis yung gasoline. Kasi ito ay diesel, when you talk about mga distillation o fractional distillation, yung mga level, 'no, mas mababa, 'no? So kerosene ay mas mataas, may mga taas ang octane rating. Diesel is pababa, no, mababa na 'yan. Heavy fuel, heavy HFO, heavy fuel oil. Ang isa pang planta ay mini hydro electric plant. Ano ba ang alam nyo sa hydro?
O diesel muna nga. Tong diesel, isa sa gagawin natin ay pag-compute ng capacity ng day tank. Laboratory to pero magko-calculate kasi wala naman tayong diesel. Saan tayo kukuha ng diesel? Ano dito? Aaralin natin yung diesel engine sa automotive, no? Pero hindi naman yun ang power plant, no? It is yung sa automotive, it is a power plant in itself to power the engine or the machine, no? For transport. Ang sinasabi nating diesel dito ay planta na nagpa-power ng syudad, di ba? Ng planta, buong planta ng factory. Mga diesel engine ang ginagamit o nagpapatakbo ng barko, no? Yung mga barko na malaki pa sa bahay o building, di ba? Mga luxury, tsaka mga power barge. Alam niyo ba yung power barge? Ito ay mga floating power plant, no? Ginagamit sa Bangladesh, sa Chile, no? Diesel, no? Power plant, no? So yun. Ang ginagamit doon ay diesel. So saan kukuha yung diesel ng source? Eh di sa tangke, di ba? Kasi fuel yan eh. Eh di-design mo yung tangke kung gaano kalaki yung tangke. Day tank. Ibig sabihin, ilan yung makukonsumo ng iyong diesel. Di ba? So alam mo yung ginagamit ng mga diesel? Halimbawa, Wärtsilä. Alam niyo ba yung Wärtsilä? Sa pinakamalaking ano yun, engine, diesel. Gawa ng Finland. Ano pa, Sulzer. No, may mga tinatawag na, may mga Japanese. Tapos may mga, ano, Siemens, no? Sandali, magbigay nga tayo parang kakaintindihan tayo. So, Wärtsilä diesel, ha? Wärtsilä yon eh, kaso European eh, Wärtsilä. Diesel power plant, barge. Sinabing barge yung ginagamit sa mga barko. Yan o. Sabi mo, Sir, power plant ba yan, sir? Ba't nasa gitna ng dagat? Eh, kasi nga, floating power plant. Nakikita ba, Bernie, nakikita ba yung picture? Yes po, sir. Nakikita po. Tingnan Yes natin. po. Na-insert dito. Special power demands, special circumstances, unusual locations. These create extraordinary challenges and require exceptional, flexible solutions. Wärtsilä's floating power plants, to some known as power barges, are a proven answer to a wide range of demands and requirements. Ayan. Sinortcut ko lang ha, sandali. Wärtsilä has long experience, a quarter of a century, in building Nag-streaming yata. Pang nahirapan? Nahirapan ba? Anyway, ang point lang natin dito, class, no? Ito ay Dominican Republic. power plant. The plant features 6 18-cylinder Wärtsilä 50DF engines in V configuration with full heat recovery and a steam turbine. The Estrella Del Mar 2 has heavy fuel oil storage tanks available on shore, so it opted for dual fuel engines that can run on either fuel oil or gas. The plant not only gives flexibility in terms of fuel, but also has quick startup and loading time. Plant output will be 108 megawatts on heavy fuel oil or 106 megawatts on gas. Exhaust heat is recovered from the engines and fed into a single pressure heat recovery boiler. The steam turbine generator has an output of 8.8 megawatts and operates at 13.8 kilovolts. Step-up transformers will allow power to be provided to the grid at 69 kilovolts. Estrella Del Mar 2 replaces two older Wärtsilä-built floating plants to supply the urban needs of the capital, Santo Domingo. Half a world away, in Papua New Guinea, a vastly different environment, a very different need.
There, a floating power plant provides electricity to the Lihir Island gold mine. A leading global gold company operates the power plant as a solution to the company's power needs for the mining site. The floating power plant solution has the excellent advantage of location flexibility. Also located in the Dominican Republic is the Sultana del Este. It features operational commitment, environmentally advanced performance, and highly efficient generation with heavy fuel oil. Dr. Bird 2 is safely moored next to its older counterpart, Dr. Bird 1, in the Jamaican Bay. This is the first power barge that Wärtsilä designed from scratch in order to satisfy the owner's requirements on fuel storage capacity and easy operation and maintenance. This plant took part in improving the critical power situation prevailing in the country when delivered. Site work was minimal since no onshore fuel tanks were required. The engines are cooled with onboard radiators. The Khulna power plants in Bangladesh, Tiger 1 and Tiger 3, are designed and constructed for operation in extreme site conditions at high temperatures and in seawater. Our turnkey solutions include site preparation and operation and maintenance services. The lead time from contract to startup is short, guaranteeing a quick return on your investment. These floating power plants, each uniquely designed to meet specific needs, integrate our expertise in marine technology with Wärtsilä's flexible, decentralized power generation technologies. Wärtsilä floating power plants, designed and tailor-built to meet specific needs, take that flexibility one step further. So, nakita ba? Ayan, no? Ito yung mga picture nila, no? Sa lahat ng yan ay diesel planta. No, ba sa Subic, no? Dito sa Subic SBMA kasi nandito ako ngayon, 'di ba? Kasi may inaasikaso akong na ano, sa professional mechanical engineer, no? Meron diesel power plant dito. Tapos sa Pampanga, meron din, no? Kaya dapat sa klase natin, alam nyo, saan ba, pag sinabing saan ba may diesel power plant, 'di ba? Na nakapunta ako sa diesel power plant ng Pampanga, meron din dito sa Subic, 'di ba? At meron ding iba. Tingnan nyo, may diesel power plant Pampanga. Dali lang, pakita ko lang. Para alam nyo, no, na ma-appreciate nyo, ito pala yung inaaral namin, no? Bakit ayaw na mag-type? Nag-hang na yata. So, there. Pampanga. Ayan, no? Diesel power plant, Pampanga. Nakita ba? Bawang diesel plant. Oh, ito sa Bawang. Saan ba yung Bawang? Saan ba yung Bawang? Batangas ba to o Ilocos? Bawang. Ang dami pala, no? Bawang meron, ba? Halimbawa, kasama sa ating mga report, no? Saan ba merong mga diesel plants sa Pilipinas? Ayan, no? Bawang, Panay. Saan ba yung Panay? Sa Mindanao? Total Power. Saan ba yun? Bantayan, Island, sa Cebu. Ano to? La Union, no? Ito naman, solar yan, no? So, ganun, no? Ibig sabihin, eto, Kalibo. So, may Kalibo, Aklan ba yan? No? So, dapat kasama sa ating, ano, kasama sa ating mga, ano, yung kaalaman, no? Meron palang mga diesel, no? Power plant. Okay? So, pinakita ko lang na may mga diesel power plant sa Pilipinas, no? Ano pa, yun, no? So, merong, refrigeration, air conditioning, di ba? Sinabi ko na yan kung anong gagawin natin, no? Kung papaano ano yan, te-test, papaano inaano yung mga yung
yung air conditioning, kung paano kumukuha ng load, no? Kukumpitin mo muna yung load bago ka mag-recommend ng kilowatts or tons of refrigeration, no? Ano bang mga reference? Ito po, ASHRAE Handbook, di ba? Refrigeration air conditioning by Jones, Ancora, power plant by Morse, no? Pater, power plant theory design by Pater. Okay? May sinasabi ka ba, ano? Bernie, nagme-message ka ba? Hindi naman. Bernie. Saan ba si Bernie? Ah, wala na pala. Salita na ako ng salita eh. Nag-send ka ng bago, Burns? Ito po, sir, bago po to, sir. Sige, okay. Sige. So, okay na yan, no? May bibigay lang ako sa inyo ng link para makita nyo kung ano, sa Steam, no? Yung ni-report ko, para at least, ano, i-forward ko sa iyo, tapos tingnan natin, para lang, ano. Tapos, next week na tayo mag-start doon sa, ano, sa tag doon? Doon sa ating, ano, ang aaralin natin yung nasa PUP, kasi doon tayo, doon tayo, yung mga tayo na, given. Ano ba ang mga given or mga data na known? Ang sabi diyan ay natural angular frequency. Ano 'yan? Anong symbol nun? dali nagsasound eh. Ay, kukunin ko yung ano, Omega n, right? yung, merong part So ng ang steam natural power plant, ang tinatawag frequency ay, ano, ay 2.0 feed, no? Feed, radian per second. Ano pa? And a damp frequency. condensate, So no? tatandaan, dalawa yung klase ng frequency na pinag-uusapan. Yung isa ay undamped natural frequency, tsaka yung isa ay damp, no? Damp frequency, which is 1.8 radian per second. Ngayon, tinatanong, what are sa planta, pinapagana niya yung ano, yung generator. Pero aside from that, pinapagana niya rin yung district heating. Kasi pag winter po doon, napakalamig at puro yelo, may mga system sila ng mga tinatawag na ano ba yan, yung mga parang imbornal, mga sa atin 'di ba drainage kasi maruming tubig, hindi. Sa kanila mayroon silang system ng mga culvert and mga piping para ipalabas yung steam. Tutulungan nila yung community or tao na para hindi naman lamigin. I-share mo sa klase ngayon. So, makikita mo umuusok yung i-share mo nga ano, Burns, para may idea lang kayo kung ano, no? Kasi yung ano, yung napakalaki ng ano, ng generator. Plant, no? Pero aside from that, pinapagana niya rin yung district. Pero gusto ko po The doon beginning i-focus yung po, attention natin. Okay na dito sa turbine, bago siya. Sige nga, i-full mo nga, i-full. Pumunta sa tinatawag na condenser, which is the part of the main Nag-start ka ba? process. Nag-start na yan? Yung turbine pala. Yes po, sir. Naka-start na Pwede po. natin yung extra ka ng mga Wala steam pong marinig, sir. and then ilagay sa mga tinatawag na heater. So doon pumapasok yung ikaw, feed diba, water heater ikaw loop, nag-share? no? Anong mga heater? Apo, sir. Ako no? po nag-sir. So normally yung mga turbine na di-divide yan sa section na Naka, ano na, immediate pressure and yun po, sir. Wait lang po. so Mahina lang? ang sistema po, yung high pressure, dapat yon sa high I-click mo yung ano, yung kasama yung sound. Ayan po, rinig na po ba? Sandali, Or, wala pang salita eh. Sige, play mo nga.
Meron po ba, sir? Rinig po ba? Kasi sa akin. Wait Parang wala lang. eh. Ayan, yun. Sige. I-advance mo nga onti. Baka ano. Sige pa po. May nadidinig ba kayo sound? Ay! Yan, sir. Kanina meron. Ba't nawala? Meron ba? Wala. May nadidinig ka bang sound? Wala po, sir. Bakit wala? Kanina may lumabas na sound. Kasi mahalaga 'to, eh, 'no? Yung dinidiscuss ko diyan ay ano, yung steam, condensate, and feed water loop. Kasi may mga loop 'yan. Steam, 'di ba, yung sa ano 'yan, 'di ba, yung sa boiler. Tapos yung, condensate, 'di ba, after ng turbine. Turbine, 'di ba, condenser, 'no? Tapos magiging tubig, oh, magiging ano, feed water. So, may mga loop kasi. Papaano 'yan? Wala, hindi madinig yung sound. Sir, send ko na lang po sa GC po, sir. Sige, send na lang sa GC, ha? Hindi, ganito lang, para matapos tayo, panoorin na lang 'yan tapos magbigay na lang 3 comment yung katulad ng dati, ha? Para at least makat na tayo kasi mag-a-12:00 na rin. Okey lang ba 'yun? Ha? Bernie? Yes po, sir. Okay lang po. Oh. So, ang assignment natin, magbigay ng 3 comment. Do'n na lang diyan na rin sa studio natin, ha? Kasi diyan lang ginagamit din natin na ano, eh, para maano, 'di ba, sa lecture lang naman ginagamit 'yan, 'no? Wala namang problema. Okey lang ba 'yon? So, para baka sa kanya-kanyang ano, magkaroon ng sound, 'no? Ngayon, bago kayo maggawa ng plate, naririnig ba, Bernie? Ang plate natin, ang plate natin ay yung dodrawing natin yung ano, dodrawing niyo yung ano, yung, planta ng before before we go to other places, 'no, we have to utilize and visit what PUP Santa Mesa have, 'no? Baka may baka later on kasi kinakausap ko yung isang manufacturer ng boiler, nagpapa-quote ako kung magkano yung mag-rehabilitate, 'di ba? Malay mo mapagana nila yon, 'di ba? Kasi it requires expertise, 'no? Hindi natin basta-basta mapapakialaman 'yan kahit may manual, 'no? Mamaya may sumabog diyan, eh, di may nangyari, tayo pa ang ano, 'no? Pero yung Enertech, hindi ko alam kung alam niyo yung Enertech, merong isang kasama kami sa PSIM dun, tsaka yung kumukuha din ng professional mechanical engineer, 'no? Pinapatingnan ko kung papaano ma-repair or papagana, 'di ba? And then, titingnan natin, 'no? So, aralin natin yon yung mga parts. Ito-drawing, you have to decide as a section as to what, size of paper are you gonna use, 'no? Is it kasya ba sa A4 or sa A3, 'di ba?
Kasi sa A3 sir masyadong malaki, o sige A4 baka masyado namang maliit, 'di ba? So gano'n lang, eh. Kasi when we solve problems, maganda yung A3 kasi 'di ba dun mo na ilalagay lahat. Halimbawa problem tapos may figure ta's yung solution dun na rin, 'di ba? And handwritten, gusto ko handwritten, ayoko yung mga computerized kasi ano bang value sa computerized, 'di ba? I-aano mo lang, 'di ba? 'Pag ginawa ng isa kokopyahin ng lahat ta's ipi-print. So, wala akong makitang masyadong ano dun, sana kung binabasa, 'di ba? So, ngayon 'pag, nilagay niyo yung problem tsaka solusyon, nai-imprint yun sa brain, 'di ba? Kasi hindi ka naman makakasolute kung hindi pinrocess ng brain, 'no? So, somehow nakaka-add ng value, nakakatulong sa inyo yun, 'no? So, pagpasensyahan niyo na kahit na medyo tiyagaan lang, 'no, pero yun ang gusto ko, 'no? Eh, si Engineer, Corpus nga, eh, 'di ba, libo-libong problem pinapasulat kayo ta's ang kapal, 'di ba? Kasi ang purpose nun para ma-familiarize kayo, 'no? Kasi hindi naman puwedeng hindi mo basahin yan ng hindi mo sinusulat, 'di ba? So 'pag binasa mo 'yan, dadaan 'yan sa brain process, 'no, sa thought process mo at makakatulong. 'Yun lang naman din ang punto ko, 'no. So dodrawing niyo yung ano, yung planta, identify yung parts, di-discuss natin, and pagka-drawing niyo, lalagay niyo yung mga parts, plate number 1 'yon. Yung plate number 2, process flow. What do you mean? Yung puwede niyo ng i-block diagram. Saan ba nag-i-start? Eh, di sa fuel, 'di ba? Titingnan niyo kung may fuel tank diyan, day tank, 'di ba? Tapos papaano, 'di ba, siyempre, baka fuel niyan hindi naman siguro uling, 'no? Siyempre may LPG diyan or kuryente, 'no, para lang boil, 'no? So boiler, 'di ba, boiler tapos turbine, 'no? Papaano gumagana yung planta ng PUP, yun lang naman, 'no? Tapos iba-block diagram niyo. Tapos 'pag na-discuss na natin 'yan, malinaw na, I think, I give instructions to Bernie na gumawa ano, yung dati 'di ba may dati na kayong grupo? Ilan yung grupo niyo, Bernie? Ang ano yan, sir, more than 10 po yun. That is more than 10? 10 po. Yes po. Tag-iilan? Parang 11. Tag-5? Tagli-5? Ngayon, sir, yung sabi niyo po, tag-5 po. Tag-5 Maximum na of lang 5. kasi masyadong marami naman kung 10, 'di ba? Okay po, sir. Kasi video lang naman 'yun, eh. So mamili na kayo kung makakapagsalita lahat o yung iba is tutulong na lang. So gusto ko sana makakapagsalita lahat kaya lang siyempre may magvi-video, may gagawa ng script, 'di ba, ng bla bla bla, 'no? Ayusin yung suot, baka naman mga suot niyo, eh, 'di ba, yung medyo 'di ba, disente naman or professional or yung ano niyo ng PUP mechanical engineer. Meron ba tayong ano, ba't wala tayong mga uniform? Sino ba yung presidente ng Mechanical Engineering Society daw? Dapat every year meron tayong t-shirt, eh, kahit bayaran natin, 'di ba? Kasi identity Ah, 'yun. meron ata ngayon, sir. Nagkano Oh, lang. sige. Nagpapaano pa sila. Kung meron, 'di ba, puwede ring suotin 'yun, 'no? So anong gagawin? Ipapaliwanag yung planta. So we are group 1 and then, today we're going to discuss the steam power plant here in PUP, 'no? The process starts here. Turo niyo. Habang pinapaliwanag tinuturo, this is the fuel tank, anong capacity, tapos papunta rito 'pag ganyan, 'no? Kasi the more na marunong kayo mag-explain sa sarili niyo, the better you understood yung process, 'no? Yun ang ano natin, 'di ba? Kahit 'di pa gumagana yan basta ano natin, 'no? So, ano yung mga hardener, 'no? Ano ba yung boiler na ano ba yung tubig na pumapasok sa boiler? Yung tubig na pumapasok sa boiler class ay malinis pa sa tubig na iniinom natin, natandaan niyo yan. Parang mineral water yun. Bakit? Kasi hindi ka puwedeng magpasok diyan ng tubig ano lang, 'no, yung poso o tubig sa nawasa, 'no? It has to be treated na alisin yung mga hardener. Ano yung mga hardener? Yung mga magnesium, calcium, 'di ba? So, dapat gano'n mag-explain, 'no? Kasi yun ang magdudulot ng scaling, 'di ba? Sa katagalan yung tubig, 'di ba, lumalansa or yung init, 'no, habang nag-iinit ka nagkakaroon ng mga alam niyo yun, 'pag nag-init ka sa takore or sa kettle, 'di ba merong mga tinatawag na yung parang scaling, scale ang tawag dun, Hindi naman siya parang scale ng isda, pero nag-i-scale siya na yung nasusunog na mga ano 'no, mga particles na yan na tumatambak. So gano'n, gusto kong maayos, maliwanag 'no, pero i-di-discuss naman muna natin 'no. We have to discuss first yung buong planta. Siyempre aralan natin pare-pareho, hindi ko din pa na ano 'yun 'di ba, pero aralan natin 'yan, pagtutulungan natin bago kayo mag-video para maayos naman o matino naman yung video natin, baka kung ano-anong paliwanag natin dun. So we have to study first. Okey ba 'yun?
So, mauuna yung plate number 1, drawing. Lahat naman siguro marunong mag-drawing, no? Siyempre, gagradean kayo sa drawing, no? Yung perspective or yung 3D drawing nyo, di ba? Paano nyo ginawa kung isometric man yan. Tapos plate number 2 is yung block diagram, no? Sa nag-uumpisa, sa ano yung naglo-loop, ano yung bumabalik, hanggang mapunta sa electricity, di ba? Kasi mag-generate yung steam, mag-generate ng power eh. From turbine, mag-generate no? Papaikutin niya yung generator. So, dapat ganon, no? 'Pag malinaw na sa inyo yan lahat, dun pa lang tayo pwedeng mag-video, no? Kasi dapat malinaw muna kung ano nangyayari sa planta bago tayo mag-video, okay? So, lahat yan graded, kasi laboratory 'to. Any questions, class? Kailan po deadline nito, sir, yung plates po? Yung 1 and 2 next week. Next week, ha? So, kahit hindi ko klase, kahit hindi natin klase, kasi lagi namang open yung ano, laboratory, di ba? Punta kayo doon, kamerahan nyo, start yung drawing, no? Aralin nyo kung ano yung process, no? So, yung drawing tsaka yung process ay next week. Yung video, after na mag-discuss tayo, no? Kasi we have to discuss kung ano yung, di ba? Para isa lang page natin. We have one page. Ibig sabihin, isa lang yung ating, ano dyan, no? Pag-aaral, no? Aral natin pareho. Okay ba yun? So, okay na yun, no? So, kamerahan na, ano, Burns, tapos ilagay sa ano, Sige po, open kasi cam na po. Send ko na lang sa GC pwedeng po, sir. open cam, mga ano, ayaw mag-open. Open na kasi minsan-minsan lang naman tayo mag-ano. Sir, yung sa may power plant po ba, sir, okay lang po ba, like, yung if ever na galing po sa internet yung, picture or yung pagbabasihan po? Internet, ano ka ba? I mean, sir, yung itsura lang po, sir. Yung Hindi, okay na pinaka-itsura yung po. itsura, yung katulad. Pero yung planta ng PUP ang gusto nating ano, kasi yan ang meron tayo eh. Okay po, sir. Ba't drawing mo yung galing sa internet o galing sa kapitbahay? Yung meron tayo sa PUP para ma-appreciate nyo, no? Kasi yun ang laboratory natin eh. So unfortunately, hindi gumagana. Pero alam natin na paano gumana, di ba? Paano, when that was mounted or that was commissioned, ano yung talagang purpose niya. Yun ang gusto kong alamin natin, no? You are not ano no, hindi kayo limited, no? So manghiram tayo ng ano ng laboratory manual, 'di ba? Tingnan natin. Sabihin niyo pinapatanong ni Engineer Ino kung meron, pero syempre controlled copy 'yon, i-xerox na lang, ha? Kasi baka maluray-luray naman sa daming manghihiram, wala nang syempre ano yung taga-lab sa atin, no? Hiramin nyo, tapos kung may pondo yung klase, may pondo ba, di ba? May treasurer kayo, o kaya ambag-ambag tayo, ay ano na lang, i-xerox, di ba? Para naman hindi, Yes kasi po, sir. kung ilang kayong section tas hihiramin, baka di ba? Siyempre iniingatan din ng mga laboratory ano natin yon, staff, di ba? So sabihin niyo, xerox na lang po namin, ha? Kung kailangan ng pirma ko, okay lang din, ha? Para ako na, Okay baka po, sir. kuminsan nagpapapirma sila. Okay? So nakuha Okay na ba? Oh, picture na So, wait bago lang po, sir. kumain. 1, 2, 3, Three. smile. Okay, maraming salamat, no? So next week, ano tayo yung face to face, no? So, ang default natin ay face to face unless i-announce lang na ano na na ano tayo, no? Na online. Okay? So maraming salamat at magandang hapon. Thank you very much, no? See you next week, ha? Next week na. Thank you po, Salamat. sir. Sige. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank Thank you, you. sir. Ingat. Salamat.
Yung sa planta, pinapagana niya. So when we talk of combustion, yan yung pag-ignite ng fire, di ba?